Magandang araw kaibigan! Samahan niyo akong tunghayang muli ang part 5 ng ating kwentong Love Wins. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakipindot po ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Pagkatapos nilang kumain sa restaurant, ay sa isang kasino siya dinala nito. Lagi ka ba rito? Tanong niya rito habang pumapasok sila sa loob ng kasino. Isa sa pinakaaayaw niya ay ang sugal. Nasa industriya ng karera ang kanyang ama pero hindi ito nagsusugal. Alam niyang hindi rin nagsusugal si Brian. Ang manalo lang ang mga kabayo nito at ang mga premyo at recognition kasama niyon ang hangad nito. Hindi, ani Brian. Natuwa siya sa sagot nito. I think pangalawa ko palang yatang punta rito. Yung una, niyaya lang ako ng mga kaibigan ko. Gusto ni Miming mapangiti. May mga kaibigan pala itong taong ito. Mga suplado rin kaya mga ito? Ikaw, nakapasok ka na ba sa ganitong lugar? Tanong ng binata. Ngayon lang. Bakit ka pumunta uli ngayon dito? Sagot naman niya. Wala lang, nakangiting sabi nito. Napasimangot siya ng maalala. Gusto mo lang subukan kung swerte talaga ako sa'yo ano? Natawa ito. Totoo? No, definitely not. Tanggi nito. Actually, may kausap akong prospective business partner dito. Coincidence lang na naiset niya yung araw ng meeting namin sa araw ding ito ng dinner date natin. Alangan namang pauwiin pa kita at pagkatapos ay pumunta rito. Maikli lang naman yung magiging pag-uusap namin. Aalamin ko lang kung yes or no ang sagot niya. At nakipag-usap ito ng ilang minuto sa mukhang in-check na lalaki bago nagbalik din agad sa kanya. Ang kausap naman ito ay nakita niyang pumesto na sa mesa upang maglaro. See, I told you it would be short, ani Brian sa kanya. Is it a no or a yes? Ngumiti ito. It's a yes. Ano ba negosyong papasukan nyo? Tanong ng dalaga. I can tell you right now, pero malalaman mo rin. Uuwi na tayo? Maaga pa naman, sabi nito. Maglibang muna tayo, total andito na din tayo. Magsusugal tayo? Tanong ng dalaga. Maliit lang naman ang itataya natin, sabi nito, para ma-experience mo lang magkasino. Huwag na lang, tanggi naman ng dalaga. Hinawakan siya nito sa siko. Come on, sandali lang ito. Barya lang ang ipapatalo natin kung sakali. At hindi na nga nakatanggi si Mimi. Pero ang sandali ay naging matagal dahil nananalo ito. I have no doubt about it. Sabi nito sa kanya habang papauwi na sila. Magkatabi sila sa backseat ng kotse. Maluluwang ang mangiting sumingaw sa labi nito. Hindi na niya tinanong kung magkano ang napanalunan nito, pero tambak ang chips na ipinapalit nito. You're my lucky charm, wika ng binata. At hindi siya kumibo. Naiirita na siya. Tama nga yata ang hinala niya na isinama lang siya nito para tingnan ko talaga nagdadala siya ng swerte rito. Ibig sabihin, front lang ang pag-imbita nito ng dinner sa kanya. Inimbitahan siya nitong kumain sa labas dahil may balak talaga itong pumunta sa kasino. Nakakahiya nga naman kung idediretso siya nito agad doon. Ano ang tingin sa kanya nito? Anting-anting? Hindi pala siya iniimbita nito dahil interesado ito sa kanya. Nahalata yata nito na naiinis siya kaya tumahimik na rin ito. Gusto kasing manulis ng nguso niyan na mga oras na yon. Pagdungtong nila sa bahay ay binuhay niya ang pangako niya sa sarili na hindi na uli sasama kay Brian, lalo na kung lugar din lang ng sugalan ang pagdadalhan nito sa kanya. Kinabukasan, may dinatnan si Mimi na bagong 29 inches color TV sa sala set nila, courtesy of Brian. Para saan daw ho iyan? Tanong niya sa kanyang ina. Abay, ikaw ang dapat makaalam niyan, sabi nito
habang ang mga mata ay nasa pinapanood pa rin. Ikaw ang niregaluhan, hindi naman ako. Dumingin ito sa kanya. Nililigawan ka ba ni Brian? Hindi ho, mabilis na sagot niya. Ba't ka niregaluhan ng ganito kamahal? Baka ho balato sa panalo niya sa kasino? Naisa na niyang isagot sa kanyang ina. Ewan ko ho. Sa halip ay tugon niya bago nagtuloy sa hagdan at umakyat. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdan nang may maalala siya. Nasaan nga pala yung luma nating TV, nanay? Nasa kwarto namin ng tatay mo. Isasauli ko ho yung TV, nanay. Bakit naman? Basta ho, sabi niya. Pero ang nasa isip niya, isa pang paraan ng pagpapakita niya ng pagkainis kay Brian ang pagsasauli niya rito ng TV. Baka ay dahilan pa nito ang regalo niyang iyon para yayain siya nito kung saan saang sugalan. Kinabukasan, pasado 10:00 na ng gabi, ay nakatanggap din si Mimi ng tawag mula kay Brian, buhat ng isinauli niya ang telebisyon. Bakit mo ibinalik yung TV? Bungad na tanong nito. Buo po yung TV namin, sagot naman ng dalaga. Bakit mo ba ako niregaluhan? Wala lang. Balato ba yun? At tawa lang ang isinagot nito. Tinatanong ko kung balato ba yun mula sa napanalunan mo sa kasino. Oo, may masama ba ron? Tanong naman ng binata. Ayoko kasi na regalong galing sa sugal. Ibinigay ko lang naman yun dahil ano? I'm fond of you. Why? Tell me you like me too. Usal niya sa isip pero alam niyang hindi iyon ang dahilan. Because you're a nice girl. Dahil ba swerte ako sa'yo? Tanong ulit ng dalaga. No, it's not that. Nagkataon lang naman ang lahat. Putol niya sa sinasabi nito. Magagaling ang mga kabayo mo, kaya hindi posibleng manalo sila. Yung sa kasino, nagkataon din lang yun. Mananalo ka ron kahit hindi mo ko kasama. At hindi na umimik ang binata. Dahil siguro, tama mga sinasabi niya. Pagkaraan ng ilang araw, ay inimbitahan uli siya na panoorin ang pagtakbo ng mga kabayo. Tinupad niya ang pangako niya sa sarili na tatanggihan na niya ito. Kahit anong pilit nito, ay hindi siya nakumbinsi nito. Ginamit ulit nito ang kanyang ama, pero hindi siya uli napapayag. Siguro, kung mananalo ang mga kabayo nito nang wala siya, ay saka lang ito maniniwalang hindi siya nagdadala ng swerte rito. Saka lang siguro niya ito lulubayan. Matigas niya ang tinanggihan ang mga sumunod na imbitasyon nito upang panoorin ang mga kabayo. She rejected even his invitation to go out on a dinner. Baka dalhin na naman siya nito sa kasino. Kasunod niyon ay nabalitaan niyang napagtatalo na uli ang mga kabayo. Bumalik na naman daw ang malas, sabi ng kanyang ama habang magkasabay silang mag-anak naghahapunan. Lukot ang mukha ng kanyang ama habang nagkukwento. Gumaganda na raw sana ang trato ni Brian dito at pati sa iba pang trabahador. Kahapon lang ay nabalian pa ang isang paa ng kabayo habang nag-iinsayo. Walang pagpipilian kundi barilin at patayin ito, pagpapatuloy ng kanyang ama habang nagkukwento. Nakadama rin siya ng panghihinayang. Nabanggit sa kanya minsan ni Brian na kapag namamatayan ito ng alaga nitong hayop, pakiramdam nito ay namamatayan din ito ng isang malapit na kamag-anak. Kinakabahan nga ako kay Brian, sabi uli ng kanyang ama. Pag minamalas yon ay kung ano-ano ang naiisip. Baka tanggalin ka na naman niya sa trabaho, tanong ng kanyang ina. Hindi malayo iyon. Pag tinanggal ka niya sa trabaho, huwag ka nang bumalik, sabi ng kanyang ina. Hindi naman tayo magugutom kahit hindi ka magtrabaho sa kanya. Saka wala na tayong pag-aaralin pa. Nagkausap kami kanina. Yayayain ka raw nitong panoorin ulit ang mga kabayo niya. Wika ng ama sa anak. Akala ko nagkakaintindihan na kami tungkol doon, aniya.
Sinabihan ko na ho siya na hindi na uli ako sasama sa kanya sa loob ng karerahan o kahit saan pa. May pinag-awayan ba kayo? Tanong ng ama nito. Iyon hong amo ninyo, hindi yata tao ang tingin sa akin kundi agimat. Naisa na niyang isagot sa kanyang ama. Wala ho, sa halip ay wika niya. Gusto ko lang ho makapag-concentrate sa studies ko. Malapit na ho yung mga exam namin. Sinabi ko rin sa kanya yan, anang kanyang ama, pero mapilit. Kapag wala ka lang daw namang pasok, niya iimbitahan. Ayoko pa rin ho tatay, sabi niya. Mamaya ho mawili pa ako sa panonood ng karera. Baka pangarapin ko pang makabili rin ng kabayo. Pabirong wika nito. Wala ho akong balak talaga tatay. Wala ka na rin bang balak na pagbigyan si Brian? Tanong nito. Alam mo, natutuwa lang sa'yo yun. Ang tingin kasi niya sa'yo ay nagdadala ka ng swerte sa kanya. Isipin mo yung kabayong si Magic. Ang tagal nang tumakbo nun. Mahina pa, madalas ang mga kalaban pero hindi nananalo. Lagi nasa hulihan. Pero nung manood ka, abay, first time na nanalo. Nakataon lang ho yun tatay. Tingin ko hindi. Anito. Dahil nung minsang manood ka uli, ay nagsimpanalo uli ang mga kabayo niya. Natatandaan ko nung huli kang manood, lahat ng kabayo niyang tumakbo ay nanalo. Saka alam mo ba, nabanggit sa akin minsan ni Brian na mula nang makilala ka niya, ay sinuwerte na rin ang kanyang negosyo. Nakikipagkwentuhan na ho sa inyo si Brian? Tanong niya. Nagbago na talaga si Brian. Ang kwento kasi sa kanya ng kanyang ama ay nakikipag-usap lang dito si Brian kapag may iuutos o bibilhin. Kahit minsan daw ay hindi tinangkang kumustahin ng binata ang buhay ng mga trabahador nito. Ang tanging interes nito ay mga kabayo nito at kung paano laging mananalo ang mga iyon. Nabanggit ko na sa iyo yan, di ba? Yan ang isa pang magandang nangyari sa kanya. Mimi, medyo natuto na siyang makipagkapwa-tao ngayon. Maganda ho yun, tatay. Kaya nga anak, pagbigyan mo na siya. Sabi nito, mula nang pagsupladahan mo siya ulit, napagtatalo na ang mga kabayo niya. Pati yung ibang negosyo niya ay minamalas din. May uumpisahan sana siyang ibang pang negosyo, pero umatras na yung makakasosyo sana niya. Umatras na yung mukhang mayamang incheck na kinausap ni Brian sa kasino kumakailan lang. Nakaramdam siyang bigla ng pagkaawa kay Brian. Sige ho, sabihin ninyo sa kanyang papayag na ako. Namalaya na lang niyang sinasabi niya iyon. Payag kang panoorin uli yung pagtakbo ng kabayo niya? Tanong ng kanyang ama. Oho tatay, para namang tinutokso siya ng tadhana at nagsipanalo uli ang mga kabayo ni Brian nang muli siyang manood. Lalo lang itong naniwala. Pati na ang kanyang ama na may dala nga siyang swerte rito. Kaya hindi na siguro siya magugulat kung dalhin na rin siya nito sa iba pa nitong mga negosyo. Hindi malayong kumbinsihin pa siya nitong sumosyo roon kahit maliit lang. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang sumunod na ginawa nito. Ano naman kaya ang sunod na ginawa ng binata na matinding ikinagulat ng dalaga? Sabay-sabay nating alamin sa part 6 ng ating kwento. Shoutout nga palang muli sa mga friends natin na sina Evelyn San Carlos, Bonifacio Ramos at kay Marites Murita from Japan and to her family from Kanan, Paningki, Tarlac. Maraming salamat po!